Sa araw na ito aming dakila at makapangyarihang Aba Yahweh, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa panibagong oportunidad, yugto ng buhay, physical man at spiritual. Maraming salamat, Ama, na napagtagumpayan namin ang pagsiselebrate ng kapistahan ng mga balag, kapistahan ng mga tulda. At sa araw na ito, Ama, gaya ng inyong itinakda ng pagpupulong sa ikawalong araw ng inyong mga lingkod as a solemn celebration, as a solemn observation at pag-oobserba sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa sangkatauhan, that this festival's Heavenly Father signifies the salvation of the mankind. At maraming salamat din, Ama, sa patuloy mong paggabay sa bawat isa sa amin, sa mga tunay at sa mga nagsisikap na maglingkod sa inyo at susunod sa inyong kalooban. Nawa po'y ang banal ng Espiritu ang siyang patuloy at palagi naming mapapakinggan sa araw-araw na pamumuhay sa pisikal na kaanyuan, lalong-lalo na sa spiritual na mga bagay. At patuloy ang aming dalangin ng mga kapatiran namin, mga kamag-anak namin, mga kaibigan, kakilala namin ay makakarinig na sa inyong panawagan. Maririnig nila ang trumpita ng pagpapahayag sa inyong dakilang pag-ibig. Kaya, Ama, patuloy ang aming lubos ng papasalamat sa inyo. At kami nananalangin din sa inyo, nawa po'y sa bawat ipapahintulo mong mga anumang sitwasyon, ang inyong pagbibigay sa amin ng kalakasan ang siyang aming matatamasa at makakamtan. At dakilang Ama, nawa po'y pagbubuklod-buklorin mo ulit ang inyong mga lingkod na naghahanap ng buong katotohanan. Sa iyo lamang namin ito sinasamo sa pamamagitan ng banal mong pangalan na ibinigay mo sa iyong bugtong na anak, naming tagapagligtas, Messiah, Yahweh siya. Yada. Kita. Sensitive to cellphone. Sa lahat po, Ama. Hallelujah. Mina, dala mo sa cellphone ko. Okay? Hindi, malayo, malayo, okay lang. Narito, Aba, mga hinirang mong lingkod, higip sa pagsisikap na maging iyong buklod sa kadiwa mong ulo, lahat nawa ay mabusog sa salita mong utos, bawat isa ay susunod. Ito ay laging susundin, dito tataligan, pagkat nagbibigay buhay sa lingkod mong hirang. Ikaw ang
salamat at papuri sa'yo, buong pusong inilalapit. Hallelujah. Kadakilaan ang pag-ibig mo, kami ay aawit para sa'yo. Sasambahin kita, pupurihin ka, tunay na bayahawa, dakila ka. Kadakilaan ang pag-ibig mo. Kami ay aawit para sa'yo. Sasambahin kita, pupurihin ka, tunay na bayahawa, dakila ka. Kadakilaan mo, sasambahin ko. Kadakilaan mo, pasasalamatan ko. At ang mga utos mo ang maging gabay ko. Kadakilaan mo, sasambahin ko. Kadakilaan mo, pasasalamatan ko. At ang mga utos mo ang maging gabay ko. Tunay nga Ama, sasambahin ko ang kadakilaan mo. Tunay nga Ama, sasambahin ko ang kadakilaan mo. Hallelujah. Tunay nga Ama, ang kadakilaan mo. Hallelujah. Sino ba ako na hindi tinantanan sa pagsunod ng iyong mga mata? Sino ba ako na inaalayan mo ng pagmamahal? Ano ba ang nagawa na nagiging dahilan na inaalay para sa akin ang buhay mo? Walang kabutihan dito sa akin, ngunit hindi nagiging hadlang na ako'y pinatawad mo. Walang katulad ang pag-ibig mo, kinayang magtiis dahil sa kasalanan ko. Walang kakayahang di na tutumbasan ang inalay mo pang mabubuhay ako. Kaya't sa lahat ng panahon ay ikaw lamang ang papupurihan ko. Sino ba ako na hindi tinantanan sa pagsunod ng iyong mga mata? Sino ba ako na inaalala
Pagpalayan mo ng pagmamahal. Ano ba ang nagawa na nagiging dahilan na inaalay para sa akin ang buhay mo? Walang kabutihan dito sa akin, ngunit hindi naging hadlang na ako'y pinatawad mo. Walang katulad ang pag-ibig mo, hinayang magtiis dahil sa kasalanan ko. Walang kabayarang di natutumbasan ang inalay mo upang mabubuhay ako. Kaya't sa lahat ng panahon na ba, ikaw lamang ang papupurihan ko. Kaya't sa lahat ng panahon na ba, ikaw lamang ang kapupurihan ko. Hallelujah. Sa iyo lamang namin ibinibigay ang lahat ng papuri at pagsamba, at ikaw lamang ang aming sasambahin magpakailan paman. Aming dakilat makabayang-yarihang Abo Yahowa, at ito'y aming pinapasalamatan, dinadalangin sa banal mong pangalan na ibinigay mo sa aming Misaya, Yahweh Shai. Eda. Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. At Happy lahat. Happy- Mahina ang lahat. Dyan, mahina ang signal. sige lang, Ate Jean. Pasok lang pag nakakapag-signal. Okay. So, ingat kayo palagi mga kapatid, at once again, happy Sabbath and Shemina Seret na rin sa ating lahat mga kapatid. At mapagpalang pagtatapos ng kapistahan sa buwang ito. At ito ang katapusang kapistahan o appointed times na ating isi-celebrate sa buwang ito, sa ikapitong buwan. Tuloy-tuloy ang ating pagninilay-nilay, at yung kapistahan ng mga balag ng tolda, hindi na kami nakakapag pumasok sa tent dahil kami ngang tatlo nakakaranas ng ubo at sipon at pananakit ng katawan at tiyan na rin. Ngunit tayo ay nagpapasalamat sa ating Ama, sa ating dakilang Ama na sa mga pagpapahintulot niya sa mga sitwasyon na nandyan ang kanyang pagpapala. Dahil nga sa observation natin, yung nasa komunidad na kung saan tayo nakatira, yung iba medyo may panic, yung iba may pagmumurmur na kung bakit ganito ganyan. Tapos yung iba napunta talaga sa ospital.
Ngunit tayo ng mga anak ng Alahayam, hallelujah, although merong Ay na Bruno. Wala. ngunit tayo Wala. ha? Nawala na naman ako, te? Nawala ka. Okay. Ngayon, okay na, te? Okay na. Okay. So, kahit nga sa tawag dito, itong ating connection, kaya tayo patuloy na magpapasalamat sa ating Ama dahil wala naman dapat tayong mairereklamo sa Kanya at wala tayong karapatan na magreklamo sa Kanya dahil tayo'y Kanyang mga gawa lamang. Wala. May ikot-ikot. Ikot-ikot na naman, te. Sige lang, papatayin kong video, te. Nandiyan nga lahat. Okay lang. Sige. Papatayin ko na ng video para mas malakas siguro. Ganun ang kanilang sinasabi. Sige. Okay. Mag-check ka lang palagi, te, ha, kung medyo mawala tayo. Okay. Hindi ka pinamamatay yung video. Hindi pa? Ikot pa rin. Okay. Anyway, so atin lang papasadahan, mga kapatid, yung anyway, naka-record naman tayo. I-upload ko ito mamaya pagkatapos natin i-upload ko kagad ito doon sa kanila ni Manang para mapapakinggan ng mas malinaw at makikita ng mas malinaw, mare-review ng bawat isa. Anyway, papasadahan lang natin ulit yung mga siniselebrate natin na mga kapistahan sa buwang ito dahil ito'y isang paalala ng bawat isa, lalong lalo na sa mga kapatid natin na hindi nakaka-join sa ating mga pagtitipon virtually, upang mas maintindihan ng bawat isa, kagaya ng na-share mo kahapon, na yung sinasabi mong hindi lang nagtatapos ang ating pananampalataya na tayo'y tumatanggap o tinatanggap natin ang ating Misaya sa ating buhay. Hindi lang diyan nagtatapos ang tinatawag na salvation na ino-offer ng ating Alahayam, ng ating Elohim to the mankind, na tayo'y magsisisi sa ating mga nagawang kasalanan, kundi tuloy-tuloy nating ipapamuhay at susundin ang kanyang mga kautusan. Dahil ito'y na tawag ito, dahil ito'y nami-misconstrued ng karamihan na once we are receiving the Son of the living Elohim, we are saved. Dahil may nakasulat naman talaga sa kasulatan na everyone who calls on the name of Alahayam will be saved. Totoo. Absolutely. 1,000, 1 million, 1 billion, 1 trillion %. Totoo yun. That everyone who calls on the name of true Elohim will be saved. Ang problema, ang tanong, kung ang tinatawag na Elohim, yun bang Elohim na may gawa ng lahat? Ang tinatawag bang pangalan ng Elohim ay umaakma sa ibinigay ng may likha?
At umaakma ba ang mga pagsunod sa kanyang mga tuntunin? Yun ang isang katanungan na dapat mapagnilay-nilayan ng bawat isa. Hindi ito pagkiklaim, hindi ito pagbubuhat ng bangko. Ngunit, kung titingnan natin ang kasulatan na binabasa ng halos lahat ng mga tao, lalong-lalo na dito sa atin sa Ophir, na halos lahat ng mga tao, halos lahat ng mga kabahayan ay may Biblia. Halos ang ibang grupo nga, halos araw-araw may itinakda silang pagtitipon to study the word of the Bible. But one thing, bakit hindi nasunod ang mga takdang kapistahan or the appointed times na ibinigay ng Elohim, which is the sign between Him and His people? At sapat na ba kaya ito? Na yes, may mga, sabi nga ng isang kapatid natin na dati sa kanyang pagbibigay ng word of Elohim noong ang pagsiselebrate nila ng pagtatapos ng kapistahan ay kahapon, dahil nga last day ng feast of doon pa rin sila nag-stick ng wording, yung terminology, that the Feast of Tabernacle. Anyway, kanya-kanya naman na pag-iintindi. Ang maganda, that the essence of the appointed times of the Elohim, yun sana ang masunod. Okay. So, pinaliwanag ng ibang mga sumusunod sa Torah, pinaliwanag ng ibang mga sumusunod sa kapistahan ng ating Elohim, na ang kapistahan na katatapos lamang, yung Feast of Tents, ay hindi lang nagtatapos at okay na sa paggawa ng mga balag, sa paggawa ng mga tulda at maninirahan, mananahan doon, kundi yung mga sarili daw natin, ito ang totoong balag, ito ang totoong tulda na nagre-representa bilang katawan ng alahayang, which is good, yes, but nung nakatingin ako sandali, may pumapasok sa diwa ko, dahil ang explanation naman ng ating kapatid ay maganda naman, ngunit may pumasok sa diwa ko na ang mismong ipinaparating na mensahe ng ating Elohim concerning to the festivals of the 7th month. Bakit sa 7th month? At bakit nagiging first month ito? Kung naalala mo, Ate Mil, nakakapagtanong ka sa akin kung bakit may mga nagsiselebrate na mga Jews, mga Hudyo, na ito'y pinangalanan din nilang celebration ng unang buwan. Okay? Yes, mayroong mga Hudyo, lalong-lalo na yung mga nag-aaral talaga sa Torah, na nagsiselebrate din sila ng ang Feast of Trumpets ay nagiging kapistahan din ng pagsiselebrate as yung kaparehong celebration ng Abib. Ang
Ang tanong ganito, bakit ba nagkamali ba ang mga Israelita or mga Hudyo sa pagsiselebrate ng ganon? Hindi rin hindi rin mga kapatid, dahil nasa kasulatan din na ito'y naisiselebrate ng ating mga ninuno noon pa man. Ang isang K na makikita natin, nung ibinigay ng ating Elohim sa panahon ni Moses ang Torah, at nag-instruct siya ng mga appointed times, di ba sabi niya sa Exodus 12 na ito ang magiging tingnan ko lang mga kapatid ha, sandali lang. Tingnan ko muna sa okay. Okay. Sa Exodus chapter 12 verse 1 and 2, sabi ng Elohim kay Moses and Aaron, "This month is to be for you the first month of the year." Ang ibig sabihin mga kapatid, Tagalog nga. Okay. Sabi niya dito, ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang significant ng mga ito? Wala na sila. Sila si Ate Jean ang nawala. Bakit nasabi yun ng ating alahayang? Ibig bang sabihin may nauuna ng sets of time before the instruction of our Elohim sa panahon ng mga Israelita na inilabas niya sa Ehipto? Kung ating ianalisa ang kasulatan, malamang. Dahil ang kanyang sinabi, ito'y magiging unang buwan at unang buwan sa taon para sa inyo. Hindi talaga confusing or nakaka-confuse ang kasulatan mga kapatid. Yung nakasulat na nagsiselebrate din ang mga Israelita or ang mga Hudyo ng kapistahan ng unang buwan, unang ani ng unang buwan sa ikapitong buwan na declaration na ng Torah sa kapanahonan ni Moses ay parehong tama. Okay? Sige lang. Magbibigay tayo ng pagsisikapan kong magawan ito ng video na maipapaliwanag natin ang mga kapistahan ito. Ulit na hindi na makaka-confuse ng iba, ng karamihan, kung bakit may mababasa tayong talata na bakit nagsiselebrate din ang ibang mga Hudyo na ang Feast of Trumpet, first day of the 7th month is there celebration din para sa selebrasyon ng unang buwan or New Year pala, New Year. Okay. Anyway, so balik tayo sa kapistahan ng trumpita at saka ng tolda at saka nitong Shemini Atzeret. Gaya ng nasabi ko mga kapatid kanina na ang paliwanag ng ating isang kapatid nung nakita ko ang kanilang live, maganda naman.
yung hindi naman hindi naman na sorry, hopefully hindi tayo misunderstood nito kapag nakikita din nila ang ating video. May maidagdag lang ako sa kanyang sinasabi na our body is the tabernacle, the temple. Okay, ang wording ng Bagong Tipan is the temple of the Holy Spirit, is the temple of the Holy Ghost. Totoo yan, hindi yan debatable. Ngunit may pumasok na sa diwa ko kahapon, mga kapatid, na pinapaintindi sa atin ng, I really believe na ito ang pagpapaintindi ng Banal na Espiritu sa atin, na ang kapistahang ito, ang significant ng kapistahan ito ay maipaparating sa sangkatauhan, hindi lang sa bayan ng Israel, kundi sa sangkatauhan. Ang pinaka-significant kung bakit pinasiselebrate ito, hindi lang sa sinasabing, di ba, ang sinasabi sa Torah na gagawin nyo ito magpakailanman, dahil ito'y tuntunin magpakailanman upang maalala nyo na ang inyong mga ninuno, ang mga Israelita noon, ay kinuha ko sa Ehipto at sila'y nakatira sa mga tulda sa wilderness. Yun ang paliwanag ng karamihan. Ngunit mga kapatid, ang ipinapahiwatig din ng ating alahayam, ng ating Elohim, na di po ba ang tinitirahan ng ating mga ninuno sa wilderness ay tent, tolda nga, temporary shelter kung baga. So ang ipinaparating sa atin, sa ating diwa, ay pinapahiwatig din ng ating Elohim na magre-reflect ang bawat isa na itong katawang ito, dahil nga ito ay nai-illustrate ng mga apostolis that the temple of the Holy Ghost, this corruptible body, is the temporal vessels of a true person or a true man. Pinapaalala din ng ating ng ating alahayam na ang pagtitira natin sa mga balag within 7 days ay maaalala natin ang kanyang habag na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, na ito sanang kapistahang ito, the Feast of Tents, ito sana ang isi-celebrate ng buong mundo as tinatawag nilang Christmas, ang pagkasilang ng Misaya, because this is the significant ng pagdating at pagkasilang ng Misaya. Hindi yung siniselebrate ngayon sa buong mundo, dahil napag-alaman na natin na it was the birth of King Nimrod, na siyang author ng pagpapapatay ng mga sanggol. Okay? So, hindi lang ito pagpapaalala ng bawat isa na sumusunod sa Torah, sumusunod sa kanyang kalooban, na tumitira nga ang ating mga ninuno sa temporal shelter sa wilderness, kundi pagpapaalala din sa atin na ito ang pagkasilang ng ating Misaya, ito ang kapanahunan ng pagkasilang ng ating Misaya, ito ang kapanahunan na dumating ang salvation ng sangkatauhan, salvation of the world. Ito ang kapanahunan na ipinaparating ng ating Elohim ang kaligtasan sa sangkatauhan, dahil naisilang ang Misaya. And on this day, this is the celebration, this 8-day solemn day celebration, Shemini Atzeret, ay ang
pagpapaalala itong appointed times din na ito na natatapat talaga at tapat na tapat talaga ito sa 7th day, dahil ang nakasulat sa kasulatan na sa unang araw meron kayong banal na pagtitipon, at sa ikawalong araw ay gagawin din ninyo ang banal na pagtitipon dahil ito'y sabat para sa inyo. Okay. So, hindi lang ito sabat as in ordinary or no, sorry for the word ordinary. Walang ordinaryo sa mga kapistahan ng ating Elohim. This is at the Sabbath, which wala na yung connection. Join. Ay, signal. Tingnan lang mga kapatid ha, sa video. Sige lang. Hello? Nandiyan na? Diyan. Hindi na ako ka-join. Wala. Hindi na isang signal. Kaya kamu patiro pa? Okay. Sana. Balik tayo. Anyway, sige, mabalik ka na. Anyway mga kapatid, ay tutuloy ko lang itong ating recording dahil naka record naman tayo. So, gaya ng nasasabi natin mga kapatid kanina na itong sinicelebrate natin ngayon ay hindi lang 70 Sabat kundi ang 8-day solemn celebration. Yan. Hello? Andiyan na ba ako? Hello. O, nakabalik na? Ate? Naririnig nyo na ako mga kapatid? Yan na. Okay. Okay, so, yan. Uulitin ko ang napuputol kanina. Natulog si Bro Odis. Dinig. Uulitin ko lang ang nasasabi ko kanina na ang ating celebration ngayon as hindi lang ito 7th day regular 7th day Sabbath, kundi ito ang 8th day solemn celebration sa Hebrew word Shemini Atzeret. Ito ang significant ng pag-o-offer ng ating Messiah on his 8th day old. Ay, kapaso. Dahil nasa tradisyon ng mga Israelita na ang elder son, ang unang anak na lalaki ay iaalay doon sa temple at doon din tutuliin. So, itong selebrasyong ito ay nagpapaalala sa atin sa hindi lang sa kapanahunan ng pag-reenact sa katayuan sa sitwasyon ng mga Israelita doon sa wilderness na pinapatira sila ng ating alahayam sa mga tolda, temporary shelter. Pinapahiwatig din dito mga kapatid na once upon a time we are living the temporary tent, but on the future, because of the salvation given by our Elohim to us, to the mankind who believe and receive
His love will stay on an everlasting tabernacle, everlasting na shelter, dahil nga sa kaligtasan na ino-offer niya sa sangkatauhan. Dahil nga dito pinapaalala magmula sa Torah hanggang sa kapanahunan ng Misaya at sa ipinalaganap ng mga apostoles, ng mga disipulo na alalahanin natin ang habag, ang pag-ibig ng ating Elohim sa sangkatauhan, not only for the specifically to the Israelites, to the Hebrew Israelites, but to all mankind who believe in Him, who believe in His love, who believe in His statutes, who believes His commandments, His directions. So, hopefully, na anyway, tayo'y naniniwala na darating at darating naman talaga ang panahon that we are united. We are all united. Lalong-lalo na sa mga nagsisikap ngayon na masunod ang Torah, masunod ang direksyon na ibinigay ng Alahayam. Sabi nga ni Brother Rowie na siya'y nagagalak nasa kapanahunan ngayon dito sa Oper, so-called Philippines, na marami na, hindi man gaano karami, hindi pa man gaano karami, but marami na ang nagsiselebrate sa mga appointed times ng ating Elohim. Anyway, alam niyo mga kapatid, ako'y nagagalak din sa pagkarinig ko sa nasasabi ng ating kapatid na he recognized that hindi lang sila, kundi marami na. Ibig sabihin, he recognized the other faction na at alam niyo mga kapatid, sabi nga ni Solomon, what has been will be done again. There's nothing new under the sun. Isa din tayong grupo na tawag dito, natatamaan sa kasabihang yon, sa Proverbs na yon. Kung bakit? Nangyayari yon sa panahon ng mga apostolis, that they scattered because of persecution. They scattered. Anong purpose na pinapahintulutan ng Ama? Upang mas mabilis na dadami at mabilis ang sasabuhay at sa pagbabahagi ng salita ng ating Elohim. Ganun ang nangyari. We take it positively. Yung nangyari sa atin doon sa OHC, which hanggang ngayon nag-aaway pa rin sila concerning to that specific quote-unquote Operian Heritage Conservatory. Ako'y natatawa na lang at mixed emotion, nalulungkot na rin. Anyway, nalulungkot na rin dahil bakit pa pinag-aaway-awayan pa yon? Wala dapat away. Dapat magmahalan. Dapat mag-uunawaan. Dapat walang bangayan. Pagmamahal ang isa sa buhay, isa sa puso, isasantabi sana yung kung anumang sigalot o anumang mga misunderstanding. Pag-ibig. Sana hindi tawag dito, yung sarcastically nasasabihin namin, puro na lang pag-ibig. Puro na lang ba pag-ibig? Hindi sa ganun. Talagang yun ang utos ng Ama. Kung kayo'y umiibig,
sa inyong kapwa, iniibig nyo ako. Pero kung kayo'y magsasabing, iniibig ko ang Elohim, ngunit may galit ka sa iyong kapwa, ang sabi ng Misaya, you are a liar. So, alam natin na isa yun sa mga katangian na hindi pinapasok sa kanyang kaharian. Yung sinungaling. Yung nagsasabi, I love you brother. Ay hindi, I love you ama. I love you ama. Ngunit, hated ang kanyang brother. Sinungaling. Sabi ng Misaya mismo. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo sa ating pagsisikap. Kung ano man ang mga sitwasyon na ipapahintulot ng Ama, kung hindi man natin kaagad maiintindihan, kagaya ng sinasabi ni Kuya Audi, bow down sa Ama. Doon kay Aba, doon kay Aba lalapit at doon sa kanya magtanong. Kung hindi natin maiintindihan, bakit ganito ang pagkasabi ng aking kapatid? Bakit? Dahil maraming bisis din mga kapatid na iba ang ating pandinig or ang pagtanggap ng ating pandinig sa gustong iparating ng ating kapwa, ng ating kapatid. Bakit? Dahil sa adversaryo na rin. Dahil ang gusto ng adversaryo ay mag-aaway-away ang mga tao, mag-aaway-away ang mga nilalang ng ating Elohim, upang marami siyang makakasama sa kanyang kanlungan, which is very very soon it will happen. Yung mga nakasaad sa propesiya sa kasulatan, marami ng mga speculations, marami ng mga calculations. Pero sa atin mga kapatid, magkakatotoo man ang calculation ng ibang mga tao. Magkatotoo man ang calculation ng ibang mga mangangaral at mga nagbabahagi ng salita ng Elohim. Totoo o hindi, lalagpas o hindi pa aabot sa kanilang speculation. Pagsikapan natin. At pipilitin at pagsikapan natin, hindi tayo matitinag, hindi tayo mawiwindang, dahil alam natin na ang lahat ng ito'y mangyayari dahil ito'y itinakda na ng ating alaya. Sabi nga ng ating Elohim through the mouth of Moses in Deuteronomy 29 verse 29, ang mga hayag na mga bagay ay para sa tao. Ang mga inihahayag na mga bagay na nakikita at naririnig para sa tao. Ngunit ang mga nakatagong mga bagay ay para sa Elohim. So, sino ba tayo na i-questionin natin kung bakit ganito, ganyan? Ipapahintulot lang yan ng ating Elohim. Kagaya ng sinasabi niya kay Jeremiah, if you call me, I will answer you and show you great and mighty things which you do not know yet. So, yung mga hindi pa natin napag-alaman, kung tayo tatawag sa Kanya, kung ihihingi natin ito sa Kanya, ibibigay niya according to our capacity, according to our sa kapasidad ng ating understanding. Hindi naman magbibigay ang Elohim ng hindi kaya ng ating kalooban. Kaya mga kapatid, as usual, as always, masasabi kong tuloy ang laban ng mga diwa. Tuloy ang laban ng mga totoong nagsisikap na masunod ang kalooban ng alahayam. Be blessed and happy Sabbath. Blessed Shemini Atzeret and blessed
Sabat sa lahat. celebration ng kapistahan ng ating Elohim. Happy Shabbat, kapatid. Happy Sabbath. Sabat. Okay. Brother Cap, Wala mo lang dyan. Happy Sabat po. Happy Sabbath, Ate Jean. Oh, nana si Ate Jean. Dihanap mo mo. Ate Jen. Nawawala. Ewan ko kung ako yung nawawala palagi o ano. Ako rin. Ako naman ako yan. Tayo, Ate Jean. Wala ako. Tayo. Kasi mahina ang mga signal natin. Ako mismo nawawala din. Oo, ala ko ako lang. Oo. Okay, closing prayer muna tayo mga kapatid. Brother Cap, pwede ba ikaw mag closing prayer? Sige. Blow muna ako ng show. Ako mananamay. Magbo-blow muna ako ng show para pagkatapos ng bow down. Okay. Sige. Sige, Brother Cap. Nandito pa ba ako? Kapatid. Brother? Hello? Nandiyan ka pa, kapatid. Sige. Manalangin na tayo, kapatid. Paki-lead. Kailan pa? Wala. Signal siya. Kaya, happy chatting nga ba? Hindi natin na pasensya at pamilya ng abayawa. Ilang po namang magkakapatid sa kami po kaya aming purihin, parangalan, sundin, bilin at pakamanin sa aming pong puso, kaluluwa, pag-iisip, at buong lakas. Ama, tanggapin mo po ang papuring marapat sa iyong banal na pangalan o kataas-taasan. At ay dakila at ang iyo pong magandang loob ay magpakilanman at ang iyo pong pagkatapat sa lahat ng salit-salit. Isang mabuting bagay, Ama, mong magpuri at umawit sa iyo pong banal na pangalan. Kaya nga po, Ama, sa umaga ito, kami po ay buong puso nagpapasalamat sapagkat kami magkakapatid ay muling nagkasama-sama upang pakinggan ang itong mensahe mula sa mga kasulatan na i-deliver ng kapatid na muli. Ama, maraming pong salamat sapagkat binibigyan mo po kami lagi ng pagkakataon. Salamat din po sa buhay at palakasan na patuloy namin tinataglay na siya namin ginagamit upang ito po ay aming patuloy na pagtungkulan. Ama, nawa ay patuloy po kami makarinig ng mga salita upang lumakas po ang aming mga espiritu at pananampalataya sa iyo pong banal na Panginoon. Kung ito kami amang kabayan, wala po kami ibang pag-asa kundi ikaw lamang. At tulungan mo po kami lagi na sa aming mga buwan.
Ama, ito po ang aming isinasamo at ibinadalangin dyan sa iyong paluwalhatian. Sa tulong po ng banal na Espiritu at sa mga pangyarihan ng iyong bakyan. Minamahal na Abay Hawa. Ito po ang aming mga dalangin mula ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Yada. 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 Shalom mga kapatid. Hallelujah.